ating po makakausap po sa pagkakataon po ito, isa pong geomancy and feng shui expert, si Ma'am Rice Meat. Ba, kasi napakaganda ng pagkakasulat ni Zen. Oo, para pinagsamang Amerikano na German, Miss Rice Meat ang ating makakausap ngayong pong umagang ito. Pakinggan po natin ang kanyang maibibigay po sa ating po mga tagapakinig na nag-aabang ng ganito kong pag-uusap sa ating po palatutunang Benamado mga balita. Miss Rice Meat, good morning po. Hello. Hello, magandang umaga po. Mamalinaw niyo ba akong naririnig, Ma'am Rice? Yes, finally. Oo. Thanks for having me again. Last year, magkasama tayo. Yes, ma'am. Oh. Kaya nga tinatype niya sa pangalan niya. Sabi ko, buti na lang, may oras ho kayo sa amin. Medyo maaga-aga tawag ko namin, yes, Ma'am Rice. Alis ako kasi I have Feng Shui gig, inauguration, ribbon cutting. So medyo na-book tayo. Yeah, oo. Anyway, ma'am, mabilisan lang po. Tama no, Year of the Wood Dragon ang 2024? Yes. Okay, bago yung mga masasabi ninyo sa mga nakikinig sa atin na inihanda na rin, nagtatanong na sila, ano nga palang animal sign ko? Habang sila naghahanda ngayon, baka meron tayong gustong ipayo, lalo-lalo na doon sa mga nag-iisip, paano ba yung placement ng kanilang ng tubig, ng rice, ano ba yung kanilang susuotin na kulay, ano yung pwedeng ihanda sa hapagkainan mamayang medianoche, ano ho muna ma'am ang inyong maipapayo lalo-lalo doon sa mga naghahanda ngayon yung kandila, yung pausok, kung anong magandang pwedeng gamiting insan sa kanilang bahay pagsalubong ng bagong taon na ginagawa ho nila every New Year, Ma'am Rice. Okay. So, tayo kasi, ang belief-based kasi na Feng Shui talaga is more on the Chinese calendar. Alright. Yung version nito ng December 31 in Chinese calendar, that is February 9. So, a New Year is February 1 sa atin, which is bukas. Sa Chinese New Year, February 10. February 10, alright. Yeah. Okay. So, kung hindi sila makakapaghanda kasi medyo kulang, pwede pa naman silang umabot sa February 9. So, mas okay yun kasi February 9. Anyway, okay, no? Kasi kanina, nanonood na ako sa'yo yung presyo ng manok, no? Naku, kung namamahalan sila sa manok, okay lang. Kasi ang manok, no, rooster is not a good year this coming 2024. Siya yung merong inauspicious year for 2024. Kaya kung nalagay ka ng isang buong manok, parang i-invite mo rin yung negative chi. Bagay, kami hindi kami nagmamanok pag New Year ever. Yes, ang Chinese talaga, ang usual talaga, Peking duck. Pero kung walang sara, okay lang. Walang budget, it's okay. Hindi kailangan. Wag na maghanap ng Peking duck kasi malamang yung tunay na Peking duck mahirap hanapin. Yes, at saka din lang yun. Ito, debunk ko na to for how many years I've been debunking this, no? 12 round fruits is not Feng Shui. Tama. Narinig ko na rin yan. So hindi mo kailangan. Pero syempre, placebo effect na tawag dyan. Kasi when you think, actually, ang pumapasok ang Feng Shui sa visualization. No? So, think of good things. Good. Kasi you inviting positive. Napaka-magical niyan, ma'am, ano? Di ba, remember na pag-usapan natin, kung ano yung ini-imbibe mo sa sarili mo, kung ano yung iniisip mo, minsan nakakahatak ng positivity yon. Nakakatotoo. Yes, true. Kaya nga Actually, I would like to give an opportunity kasi dito rin ako nag-debut sa GME7. Talaga. 10 years. Bata pa tayo na. So, ngayon, ang dyan, ang sa akin lang, no? Filipino culture kasi, tayo, impulsive buying. Ito yung panahon na hindi mo kailangan gumastos, save something. Ito yung bad culture ng Filipino. Pag may konting pera, punta tindahan. Which is not. Yun yung kailangan nating palitan. Especially, ang Philippines is Year of the Dog. So, medyo battered na tayo the whole year. Kasi kung misfortune star si Rooster next year, sa 2024, this year, out of the current year, 2023, na-mention ko, di ba, si Dog ang pangit, ang
year. So, bakit siya? So, paano si Philippines by next year? No? Actually, nag-start siya. Ang transition period kasi ng in Feng Shui, no? After Ghost Month, papunta na siya sa yung palipat na. Palipat na yung liwanag ng mga bituin. Yes. So, kumbaga may mga magandang nangyayari sa atin, no? So, si Dog, since mag-focus muna tayo kay Philippines, no? Si Dog may promising year naman siya this coming 2024. Kasi, nung nagsabog na magandang star ang universe o si God, no? Meron tayong tinatawag na love is scholastic. So, ibig sabihin, very charming ang Philippines. So, maraming parang mandiliga or... Kaya pala, gano'n na lang ang dagsa sa ating West Philippine Sea. Pinag-aagaw. Agawan tayo, no? Could we be flattered? Again, depende yan sa perspective ng how you view it, no? But definitely, diplomatic ang sinasabi natin dito. Like, very charming tayo. Kailangan maganda ang diplomatic natin relationship with all nations. Tama naman. Okay. Pero, again, no, meron tayo tatag na 9 mansions, no? So, yung gitna, medyo negative, no? Ito yung panahon na maraming politicking, gossiping, hilahang pababa, may mga scandal, tapos konting mainit ang ulo this year. So kahit na charming tayo, kailangan mo pa i-prove. Okay? Kailangan mo pa i-debate. Kailangan bago ka manalo. Konting lamig. Ang mahalaga, konting lamig ng ulo. Huwag yung masyadong mainit, huwag masyadong pikon, ano? Yes. Kasi ang ending natin, parang kakahol ka lang. Walang bite. Parang gano'n lang ang peg niya, no? So, tapos ito yung panahon na mayroong mga, kailangan mag-focus din tayo sa entertainment kasi tayo ang medyo populated, no? So, sorry if I mention Korea, no? Kasi Korean boy band, no? Di ko nababanggitin kasi fandom din ako nun. So, ito yung panahon na kailangan mag-emerge tayo kasi itong Korean pop, nasa military na, no? So, meron tayong tinatawag na, pwede ba i-mention yung ating SB19? Oo. Ito ang magbibigay sa atin ng daan. Actually, nakikilala na sila, no? Ito yung panahon na all Filipinos should be intact, patriotic. Yun yung point sa atin. Maganda binanggit nyo yan. Itong taon na ito, masusubok ang pagiging tapat at pagiging Pilipino nating lahat. Yes, totoo. Kasi, bakit naman sumikat? Sana nakikinig yung mga pro-China ngayon, mama. Sige po, go. Wag naman kasi pupunta pa tayo ng China. Hindi, joke. Sige pa. So, ang sa akin lang, no? Ito yung panahon na kailangan ang Pinoy kailangan lahat ng produkto natin, dapat tayo ang unang mag-patronize. Kasi, hindi iba. Oo, kasi ito yung panahon na yung ibang country, napipatronize tayo, bakit tayo hindi? So, for us to be known globally, like what Korean did, no? South Korea did, no? Sa atin magsisimula rin, kasi sa kanila nagsimula lahat, eh. So, yung mga talents natin, maraming mag-emerge actually, no? So, tinatanong ako kung may mananalo ba sa international pageantry. Yes, pero maraming pagdadaanan, maraming debate, no? Maraming scandal, may gossiping. So, kailangan, kung sa pageantry naman, gusto nila manalo, ang may winning streak for 2024, si Rabbit. So, si Rabbit dapat ang manalo kung yun ay mo sa pageantry, di ba? Kasi siya yung chance na manalo. Tapos, ang nire-represent pa niya, Year of the Dog, which is Philippines, di ba? Marami. Depende pa rin. Kasi mayroon pa rin bumps. No? Marami pa rin bumps. Maraming bangayan namang mangyayari. Woody. Kaya kailangan yung impulse natin, medyo i-filter natin. Lahat ng decision natin, i-filter natin. Sinabi ko, love and scholastic. So, Philippines, kailangan pag-aralan lahat. Kasi hindi pwedeng maisipin lang, tapos ang hirap i-execute. Hindi mo alam kung paano i-execute. Maganda yung idea, pero paano mo i-execute? Paano mo mabebenta sa citizen
kagaya natin. Paano kaya, may mga nakikita, meron bang mga pahiwatig? Kasi ngayon pa lang pinag-uusapan yung posibleng epekto ng ilang mga kalamidad, El Nino, La Nina. Ano ang maaari kaharapin natin batay sa inyong pagtingin sa mga bituin, Ma'am Riz? Yes, kasi nga G-Mines. No? Oo. Actually, yung na-mention ko nga, no, ito kasi affecting all stars. Ito depende pa rin sa karma. Okay, good karma. Good karma. O kung tayo mga Pinoy, yung mga bad habits natin, inapalitan natin, o kaya naayos natin. Kahit ano pang bagyo yan, hindi tayo tatalaban yan. Mabubuhay at mabubuhay tayo. May mga taong tutulong sa atin kasi nga charming na tayo. Maraming wag lang kailangan talaga pupunta sa citizen ng Philippines yung mga tulong, di ba? Nakakasapapon ka. yung discussion dyan, yung argument dyan. No? So, maraming tutulong sa atin kung sakasakaling may mga ganung senaryo. Kasi, disaster prone talaga tayo, di na natin matatanggalin. So, ingat. Kahit saan ka naman magpunta, pag napunta ka sa malas na area, which is sa malas na area next year is, west area. Sorry. Okay. Alam nyo, nag-uumpisa pala tayo kanina, Ma'am Rice, nakaka-50 na pong message na ako dito sa, hindi ko pa sinasabi yung mga personal na message ko, Ma'am Rice, ha. Pero, ano raw ang, ano ba color? Ano ba ang, may mga tanong ba ini-entertain kang ganyan, yung anong color pwedeng suotin? Ano ba yung patok na color mamaya pagpapalitan taon, ganyan? Yes, kasi personalize siya. Hindi natin pwede i-general. Pero syempre, pag New Year talaga, nasa belief yan nasa paano mo siya i-activate. So in Chinese kasi talaga, red is always bright. You never go wrong with red, sabi nga nila. Yes. So, nasa sa inyo yan. Meron ka akong kakilala, ang peg nila this year, puti. Ang peg ng iba, pink. It's up to you. Ano yung kulay yan, pwede yan. Yung negosyo, nabanggit mo kung ano yung magandang negosyo. Ano yung patok na negosyo sa, Wood Dragon tayo, 2024? Oo. Basta wag lang something to do with manok kasi medyo, kung mag-i-start ka ng business ngayon, something to do with manok. At wag ka rin magbe-business ng dragon. Mahirap ka ng dragon. Especially dyan, no? Tinanong din ako, no, kung ano yung magandang i-display daw. Kasi medyo nag-aano din tayo, yung mga charms, may iingat sila kasi for the past 3 years until this coming 2024, ang dragon hindi okay. Kasi kailangan nila maintindihan na ang dragon is half dragon and half dog. And this year, pareho afflicted ang hindi maganda ang dragon tsaka dog. And the more mo display at sinutwe, dina-activate mo yung negative chi. So, hindi ko ina-advise yung marketing ng kasi yan marketing selling ng sayang. Yan pa naman ang gusto kong business, charms and Pwede naman. Pwede naman, no? Basta wag mo nang i-display yung pangit, which is Rooster, this 2024. Kasi Rooster di-display na, no? Kasi pangit na Pagka tandaan nila, pag taon nila, kunyari itong taon na to, Rooster, huwag ka mag-display ng Rooster kasi positive, negative kasi nga siya. Nagtatag of war na yung positive, negative. May Tai-Sui na tinatawag, which is on the negative side. Again, yun, tapos may pa siya, tawag dito, dragon, no? So, dragon din, ganun din, no? Pati snake, no? Kasi same lang sila same location lang sila So, yung dalawang yan, snake, dragon, at saka si rooster, hindi okay. Pati si horse, kung meron kayong 8 horses, is wag niyo munang i-display. Kasi si horse naman, meron siyang rubbery star. So, yun pero ang gainer for this year talaga si rat. Rat? Yes, sa kanya bag of money na tinatawag. Ibalik ko na konti, Ma'am Raisa. Yung medyo hindi maganda ay snake, dragon, rooster, horse, ano pa? By far sila. Sila lang, okay. Yung gitna. Ang gitna? Oo, kasi yung gitna, ito yung parang
itinatawag namin argumentative na nag-a-affect din sa lahat ng animals. Itong binanggit mo o may iba pa? Wala na. Yun wala, lang. na. Okay. So yung gainers. Yan. Ang gainers. So yan. Handa na. Okay. Number 1, si Rat. Kasi, ito na yung pinakahuling taon niya na kasi for the last 3 years. No? Ito yung 2024 is the last year. Ito yung medyo huling streak na niya ng na medyo maganda. Okay? Pero syempre, meron pa rin naman bumps, no? Meron pa rin problema yan. Pero papapansin niya, parang manilang. So, bilis lang. And then si Tiger at si Ox, no? Yung 2023 hindi okay sa kanya. So, yan. So, ito medyo okay na siya. Tapos recovery na rin si Dog at si Pig for 2024. Tapos si Monkey at si Sheep, no? Supposedly positive kaso kasi dahil multiplying star to, namumultiply din yung gitna, which is yung argumentative. So siya yung medyo mabilis mag-init ang ulo. At saka yung gossiping, parang mapapansin nila may scandal. So ito yun, no? Si Monkey at saka si Sheep. Sheep, medyo init lang. Kaya nga, diba, social media, no? Kailangan should be positive, eh. So, they have to think, wag sila impulse on, clicking the keyboard, no? So, ingat sa mga pinopost din, okay? And then, si Rabbit, no? May iba siya tinatawag na victory star. Yun, battered, ito, nakakaawa din to si Rabbit kasi battered siya for the last 2 years. Okay. Yung sina snake, dragon, rooster, horse, ito may nagtatanong, ano ba ang pwedeng ma-advise sa kanila para makapag-attract naman ng positivity? Okay. So, basic lang, no? Kasi siyempre lahat yan kailangan customize. Ibig sabihin, kinocompute po namin yan, yung mga birthday plus yung time of birth, no? So, hindi all-in-one, no? Hindi siya... Okay. So, may mga numerology pa palang kasama yan, ano? Not really numerology. Kinocompute lang namin yan kasi nga, binibase nga namin siya dun sa... Kasi kailangan malaman ng tao na ang feng shui, hindi hula. We never use prediction, we use forecast kasi this is somehow it is a documented behavioral pattern. Every 9 years, every 5 years, ito yung mga nangyayari. So may anticipation kasi siya. Kaya akala nila magic. So depende sa birthday. Pero ito nila yung generic, you will never go wrong with Lucky Frog. Yan. Kasi yan, wala naman yung year na hindi siya okay. Okay siya all year round. Kahit panahon pwede siya. Lucky Frog. Ako talaga, I invest on the frog, Lucky Frog na tinatawag. Candy Frog. May ganyan, may nagbigay din sa akin yan eh. Lucky Frog. Yung sabi ko, ibang klase itong palakan to, napapalibutan ng barya. Yun yung kasi, syempre, di ba, pag nakita mo siya, yung visualization mo na, ito, prosperity. Yan. Tsaka again, may placing yan. So, manood na lang sila sa YouTube channel ko kasi tuturuan ko yung mga viewers how. Ano ang magandang lugar sa bahay nila? East, south, northwest daw? Okay. North. Kung gusto mo, medyo maganda yung pasok ng pera. Yung what do you call this one? Cash box? O kaya yung... Sa north. Ito kasi siya, kahit daw lalagyan niya ng bigas, doon niya nilalagay Pag sinabing mukhang magandang makapag-invite sa north, doon daw niya nilalagay, lagayan niya ng bigas. Yeah, pwede. Yung aquarium, ito na yung magandang maglagay ng water feature. Hindi pa rin kasi dengue. Kailangan araw-araw pinapalitan yung tubig. Okay. Papalitan nyo rin yun. Nyo rin po. Okay. Speaking of business, nabanggit mo yung medyo, kung pwedeng i-avoid, iwasan, ano yung dapat na pagpursigihin naman for next year? Well, again, I think I mentioned to you itong Chinese New Year na itong taon na doon, nabanggit ko rin na, again, we're still ground zero. So, anything goes. So, actually,
ako nga nagla-live selling din. Diba? Pero, I mean, even SM, no, sorry, nabanggit. So, nag-live selling sila, pati duty free, nagla-live selling, nagulat din. Kasi nga ground zero tayo. So, I will not mention it to you kung ano yung maganda o hindi. Yung hindi siguro, Rooster, kung mag-start kayo, huwag kayo maganda ng chicken kasi hindi maganda. Siguro kung gusto niyo ng manok, medyo pagkatapos na siguro ng Chinese New Year, ng Ghost Month. Ghost Month. November. December 2024. Sige, magbenta-benta ka dyan. Kasi Rooster chicken manok. It's a bird, it's a chooks. Eto, may nag-text pakitanong kay Manny yung birthday kasi si Ma'am Rice inaano niya kinukuha niya yung birth date. Fire Dragon kasi. Meron daw may tumawag Fire Dragon siya. Anong birthday? Para sa ating mga nakikinig ngayon, binanggit nyo na, Ma'am Rice, na nasa sa atin pa rin ito. Iba kasi rito parang gustong, so ano doon pa rin naman, yung sabi nyo nga hindi maganda, ano doon pa rin yung patuloy na pagdarasal, at pag nagdarasal kasi tayo, di ba Ma'am Rice, na pag-usapan natin, pag tayo nagdarasal, nawawala lahat ng negative sa ating paligid. Napapalta ng positivity yan. Actually, sa Feng Shui, tawag nga namin dyan mantra. Pero kasi iba kasi yung dasal natin Yung nga, ang dasal kasi natin, Lord, diba? Pagkanalulun nyo naman po sa loto. Okay, Lord. kahit naman siguro. Oo, pero kasi, again, ang Feng Shui kasi, diba, visualization, no? So, kailangan, diba, kahit naman sa Bible, sabi, parang when you ask the God, you have to think na na-receive mo na. You play. So, siguro, pagka nagdadasal tayo, sabi nyo, thank you, Lord. Kasi minsan hindi tayo na marunong magpa-thank you. Una muna, pag magdadasal tayo, magpapa-thank you muna tayo sa Kanya. Medyo, naman yung, diba, papagbigyan niya tayo. Yun yung, So, ang kagaya ko, everyday, siguro hindi ko kailangan mag-sign of the cross, but everyday, kasi nga COVID, survivor ako ng 2020, no? So, everyday yan. Kaya sabi ko, thank you, Lord, I'm still breathing. Tama. Okay. Pagbigyan natin to October 2, Fire Dragon. Sorry, pero kasi, I don't want to give any false hope, no? Kasi, again, I don't do, generic, no? Mas maganda, na sila sa page ko, mag-inquire sila doon. Kasi, hindi maganda, dinidibang ko na rin yung, dinidibang ko na kasi yung mga, yung generic. Kasi nga, kailangan talaga. Ito ang elements. Which is, okay. Anyway, sige. Yung iba rito, nabanggit mo na naman, yung ang medyo hindi maganda, snake, dragon, rooster, and horse. Yan. And, Ma'am Rice, panghuli na lang. Okay. Wala naman siguro matinding, nakikita kayo na matinding panibagong uusbong na sakit sa 2024, Yun ang mahalaga sa atin, na tayo maging ligtas pagsapit ng bagong taon. Kasi, to tell you honestly, parang prediction na rin kasi yan. So, by far kasi, ang nakalagay talaga dito sa chart, ang gitna kasi, more on, siguro stress. Yung mga, mas dumami yung mga depression. Napapagod. Ang ganun. Kasi, grabe din yung, yung social media. Actually, nabuli. Kaya nga medyo ayoko na rin magpa-interview ng live kasi nabubuli rin ako na, si ate, sayang maganda. Kaya medyo madamdamin po ako sa ganun. Kaya nga, nung pumayat ako, thank you, Lord. Hindi. Alam naman nila, marami ka namang kaya ikaw rin napili namin, marami na rin naman nagpapasalamat sa iyo. Isa ka sa talagang maaasahan na aming nakakausap. Lagi ko, lagi natawag niya. Nako, Ma'am Rice, maraming salamat at pasensya na tinistorbo ka namin sa napakaagang ito. Alam namin
kahit na ganitong simple pag-uusap tayo, ako'y natutuwa at marami kang pinagbibigyan, marami kang pinupuntahan, lalo na yung mga gustong umunlad ang kanilang negosyo, marami kang natutulungan. Yan naman ang kailangan natin, yan ang hindi matatawaran na positivity, yung pagtulong sa ating kapwa. Kaya maraming salamat, Ma'am Rice, at good luck sa atin lahat. God and good. Okay, thank you. Sa ulitin po, Ma'am Rice, thank you po sa inyo.